Mas lalo pa ngayong lumalala mga kapatid yung nagaganap na bakbakan dito sa gitnang silangan sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Lalo ngayon na inilaunch ng Amerika ang panibagong wave of strikes nila rito sa mga Iranian military target nila. So samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So bago natin to simulan mga kapatid, syempre kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga maiinit na balita ngayon, samahan niyo ako, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So ngayon mga kapatid, itong balitang panonoorin natin ay mula sa WION. Sabi rito, US-Iran war intensifies, mas lalo pang lumubha, no? Fresh American strikes hit Iran as Trump issues new warning to Tehran. So samahan niyo ako, pag-usapan natin to. Starting off with our West Asia updates, the battle over the Strait of Hormuz continues. It is the 5th straight day of US strikes on Iran. Well, the American military said this wave of strikes targeted Iranian military capabilities used to threaten vessels moving through Hormuz. Oh, so etong mga panibagong pag-atake nila, ang tinarget nila, etong mga military capabilities ng Iran na tumatarget sa mga barko na dumaraan dito sa Strait of Hormuz. Kasi tulad nga ng mga pinag-usapan natin dito sa mga nakaraang reaction video natin mga kapatid, no, kahit na wala ng Navy etong Iran is nagagawa pa rin nilang pigilan ang mga barkong dumaan dito sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng kanilang mga drones, missiles na ginagamit nila para puntiryahin yung mga barkong dumadaan dyan, which is yun din ang naging dahilan kung bakit nasira etong ceasefire nila matapos nilang atakihin ang 3 barko dito sa Strait of Hormuz. Hindi nagustuhan ng Amerika yon. Pinalikan sila at ngayon nagbapalitan ngayon sila ng mga pag-atake. So ngayon sa mga panibagong pag-atake ng Amerika, ang tinarget nila is yung mga missile facilities, mga launch area ng Iran na nagagamit nila para targetin yung mga barko. Tuloy natin. Iranian state media reported explosions in several cities, including Bandar Abbas, Ras, and Chabahar. Earlier reports also cited blasts around southern sites, including Keshem and Bandar Imam Khomeini. Bushehr, which is home to Iran's only civilian nuclear plant, was also hit. Oh, ang dami ng tinatamaan sa kanila. US Central Command also said that it has separately fired on a ship attempting to violate its renewed blockade on Iran's ports. Iran, on the other hand, struck US military targets in the region, including in Bahrain and Kuwait. Now in Iraq, Kurdish forces said the US-led coalition downed 8 explosive-laden drones over Erbil. Despite renewed hostilities, mediated talks between the two sides have not formally ended. More recently, on Tuesday, the US president threatened to attack bridges and power plants in Iran should Iran not return to talks by the coming week. Asked by reporters whether he would give a deadline before doing so, Trump said he doesn't give deadlines. So mas lalo nga ngayon tumitindi mga tol yung bakbakan dito kasi ayaw din ng Iran na nakikialam ang Amerika mga tol kung paano nila pinapamahalaan etong Strait of Hormuz. Ngayon kung ikaw ang tatanungin ko, sa tingin mo okay ba ang ginagawang pamamahala ng Iran dito sa Strait of Hormuz at mali ang Amerika dun sa ginawa nilang pag-atake dito sa Iran matapos nga napasabugin ng Iran yung 3 barko dito sa Strait of Hormuz. Ngayon lipat tayo ng balita. Tinamaan o nadamay ang isang cancer hospital sa Avaz City sa Iran. Yan ay nadamay mga kapatid sa isang US strike. Mga pasyente agad inilikas. Ito'y bahagi mga tol ng normal na kaganapan sa isang gera kung saan talagang marami ang madadamay na sibilyan, which is yun ang nakakalungkot sa mga ganitong senaryo kasi yung mga walang kamalay-malay talaga magiging madadamay talaga sila. Tuloy natin tong panonood. Nadamay sa airstrikes ng Amerika ang isang cancer hospital sa Avaz sa Khuzestan province nitong Miyerkules, oras sa Iran.
Agad na inilikas ang mga pasyente sa Sahid Baghay Hospital, isang specialized hospital para sa mga batang may cancer. Kita mo mga batang may cancer pa. Ayon sa ulat, suspendido na ang operasyon ng ospital bagaman naiwan doon ang mga pasyenteng may kritikal ng kondisyon. There was a patient who required oxygen and a ventilator. We had them intubated. تنفسش با اکسیژن و نمیدونم حالا دستگاه ونتیلاتور و ما اینتوبه داشتیم هم شیشه ها و The window shattered and the blast wave was intense. It was so close that we thought the hospital had been hit directly. So hindi naman tinamaan directly yung hospital. Ano yun mga tol? Wave. Siguro masyadong malapit yung target na yun na ginawa ng Amerika. Kaya yung pagsabog is nag-cause ng mga pagkabasag ng bintana. Alam niyo yun, nagdulot ng shockwave dito sa gusaling to. موج انفجارش زیاد بود اینقدر نزدیک بود ما گفتیم شاید بیمارستان رو کلا زدن طبقات بالا رو زدن واقعا میگم که کلا The upper floors have been struck. Everyone's staff, patients, and their companions just rushed outside. پرسنل و بیمار و همراه و همه اصلا ریختن بیرون. Ayon sa Iranian Red Cross Society, agad namang naipaalam sa mga kaanak ang pangyayari at ang agarang paglikas. Kinumpirma ng Deputy Governor ng Khuzestan na si Valyola Hayati ang pag-atake, bagaman wala pang ulat ng nasawi. Nasa Khuzestan ang isang base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at ito ang may pinakamalapit na distansya sa base ng US military Yun nga yung tinarget, no? man sa Middle East. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Health Ministry na si Dr. Hussein Karmanpour, 35 individual na kabilang ang isang menor de edad ang nasawi simula ng balikgyera ng US at Iran ngayong Hulyo. Nako. Mahigit 300 ang nasugatan. Mahigit 70 sa kanila ang ginagamot pa sa mga ospital. Kasabay ng pag-atake sa nasabing ospital, inatake rin ng US ang Abbas Airport at ang isang pasilidad ng patubig sa Deloran, kung kaya pahirapan sa pagkuha ng maiinom ng tubig ang mga residente. Kaya nga nung nakaraan, 'di ba? Sabi ko mas lalo nilang pahihirapan etong Iran dahil unang-una, 'di ba, bukod dun sa mga airstrikes na ginagawa ng Amerika is ang punterya, yung mga bridges. Kasi mga tol, yung bridge, 'di ba, nagagamit nila yan sa pagta-transport. Tapos yung mga power plant, oil facilities, yun yung mga isusunod pa ng Amerika. Bukod doon is magpapataw pa sila ng mas mahigpit na sanctions, hindi lang sa mismong Iran kundi pati doon sa ilang mga private companies at private individuals na nakikita nilang tumutulong dito sa Iran. So talagang kumbaga ipe-pressure talaga sila ng Amerika, pipipiin sila ng Amerika hanggang sa sumuko na lang sila. Pero parang wala ata sa Iran yung salitang pagsuko, no? Kumbaga ubusan kung ubusan. Ito yung madalas nating sinasabi sa mga nagiging reaction video natin na dehado dahil kahit bugbugin ng missile ng Iran yung mga airbase o mga military base ng Amerika o pagkatapos nun wala na silang target, sino nang tatargetin nila ngayon? 'Di ba? Yun nga yung tinatanong ko nung nakaraan what if naubos na ng Iran, tinamaan na nila lahat ng mga military base ng Amerika sa Gulf nations o Gulf countries? Ano na ngayon yung magiging next target nila? Samantalang yung Amerika, nandiyan dyan yung capability nila na magpadala ng mga aircraft carrier, magpadala ng mga destroyer na nagpapalipad ng missile mula sa karagatan papunta sa mismong lugar ng Iran. Ang tinatamaan sa Iran yung mga mismong oil facilities, water, power plants, 'di ba? Mga bridges. Kumbaga talagang matindi. Tapos dagdag pa ng mga panibagong sanctions. Ay nako po. Kinundena ng mga kritiko ang pag-ataking ito ng Amerika ilang oras lang matapos ang pahayag ni United States President Donald Trump sa isang panayam na nag-iingat ito sa pag-atake upang walang madamay na sibilyan. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but
I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. Sabi, you better make a deal. You're not going to have anybody left. Kailangan nyo na makipagkasundo or walang matitira. Sabing ganun, walang matitira sa inyo. We're being very careful with civilian populations. As you know, but you'd better make it. You're not gonna have anything left. So nag-iingat daw sila. Pero kapag hindi pa talaga naipag-deal, wala nang matitira. Sabing ganun. Kumpiyansa ang US leader na malapit na nilang matalo ang Iran. Bagaman umaasa pa rin ito na muling makikipag-usap para sa isang kasunduan ang Iran. All of these things have added up to a level that we're booming. The country is booming, and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. Anong masasabi ninyo mga tol kay Trump? Ano masasabi nyo ngayon sa mga message niya? Ay naku po, talaga naman oo. Sa gitna nito, nanawagan ng pagkakaisa sa mga Iranian si Parliament Speaker Bagher Ghalibaf. Aniya, hindi man nila nais na manatili sa gyera. Wala silang magagawa sa ngayon kundi maging laging handa na magsakripisyo kahit ng kanilang mga buhay para sa kanilang bansa. We have never welcomed war and do not welcome it. But we must always be prepared for confrontation and stand ready to sacrifice our lives to preserve our security and interest. Noel, Medyo matapang din kasi minsan yung mga pahayag no ni Ghalibaf no? Pareho lang silang nagpapakita ng tapang. Ang tanong na lang mga tol is worth it ba yung ego? No? Worth it ba yun? Yung ego. Yun ang sinasabi natin No, anyway, bilang mga taga-matsyag lang, bilang taga-panood o bilang mga nakasubaybay lang sa mga nagaganap dito ngayon sa Middle East, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, ng inyong sariling reaction. Comment na lamang kayo sa ibaba.